For today's episode, let's recreate our favorite dishes from Chinese restaurants. Magluto tayo ng sweet and sour pork, fish fillet with tofu, and my favorite, yang chow fried rice. So simulan natin dun sa pork. May mga nagtatanong, paano ba maa-achieve yung malambot na pork? Pagpasensyahan nyo na po yung mantika ha. Natalsikan po kasi ng tubig kanina, kaya ayan, pinapa-evaporate ko yung tubig. Paano ba maa-achieve yung very tender na pork and malutong yung kanyang coating? Let's use a technique called velveting. So I have here pork tenderloin. So yung pork tenderloin ko, I'm just going to season it with soy sauce. Just a tablespoon. Pwede 2 tablespoons. Lagyan natin ng white rice vinegar. 1 to 2 tablespoons also. I'm going to put ginger. This is grated ginger, just around half a teaspoon. Para lang matanggal yung lansa ng pork if there's any. You can put MSG. Pwede mo din lagyan ng chicken powder. Just around a teaspoon. Black pepper for that smokiness. And let's put baking soda. Just around half a teaspoon. The baking soda will help keep the pork nice and moist. From the term velveting, kailangan maging parang velvet yung mixture. Velvety smooth. So you need a liquid. Today I'm using fresh milk. Just a bit. Pwede ding tubig. Kasi pag fresh milk, mas mabilis nagba-brown yung butter. A little bit more. Although I like using fresh milk because the enzymes coming from the milk helps tenderize the pork also. And then lagyan mo ng konting cornstarch. Ayan lang. Kailangan mapapansin mo yung liquid na ginawa mo, ma-coat yung baboy. And then, iwan mo lang yan dyan for around 5 to 10 minutes. Okay na yon. Or you can refrigerate this sa ref, mga 1 to 3 hours or even overnight. Mas kakapit talaga yung lasa. Ayan o. See? Very nice and smooth. Parang feeling ko konti pa. Napaaga po yung pagpapainit ng mantika ko kasi may ipiprito akong tokwa. So as you add liquid, maglagay ka din ng konting cornstarch. You can use cassava starch, you can use potato starch, even just cake flour you can use. All-purpose flour pwede rin. This is perfect. I'll do the same sa aking lapu-lapu fillet. It's just lapu-lapu fillet. Same seasoning, although I'll omit the soy sauce. I'll put chicken powder. Grated ginger. If you don't like chicken powder, if you don't like MSG, just use salt. Mo lang ng konting salt. Walang problema doon. And no judgment also sa gumagamit ng MSG. Kasi talagang isa naman yan sa mga secrets. Ito. Hinahanap ko siya. Rice wine vinegar. Hindi ko nalalagyan ng baking soda yung aking isda. Pero lalagyan ko siya ng fresh milk. And cornstarch. Baka kailangan ko nang iprito tong toko. Diba? Multitask ka talaga dito. You don't like this very flavorful kasi yung sauce niya naman mamaya ay malasa rin. Okay. Ayan, basta nag-coat na siya, okay na yan. I'm using lapu-lapu fillet because I love lapu-lapu. Very nice and firm. Let's check our tokwa.
Okay, okay na yan. Kasi pag in-over fry mo yan, magiging dry. Okay. So now na okay na to, pwede ko na ding iprito itong aking isda. Pwede mong unahin yung isda. Yung baboy, iwan mo pa dyan. Please don't judge me today. Normally, what you want to do is iba yung prituhan ng isda, iba yung prituhan ng baboy. But for today's episode, feel free to bash me. Pwede mo ilagay sa comment section. Kasi po, kami din naman po ang kakain nito mamaya. And dito po sa household namin, wala pong hindi pwedeng kumain ng baboy. Okay? But, if you're going to sell this, if you're going to serve this in a restaurant, food tray business, please make sure na iba yung mantika ng baboy, iba yung mantika ng isda. Even yung manok, iba dapat. Okay? Ito is just for our lunch and for entertainment, for learning lang makita nyo. Pero again, may disclaimer ako. Pag ibahin nyo yung mantika. Meron ako ditong cake flour and this is cornstarch. Pwede ding puro cake flour. Piprito na ako ng isda. So, gagawa muna ako ng mga 6 to 8 pieces dito sa isang tabi. Hindi ka pwede maghulog dyan ng paisa-isa. Sunog na yung isang pirasong yon. Hindi pa luto yung iba. And when you're deep frying something like this, you want to make sure na yung isang kamay mo ay malinis. Tsaka syempre, kailangan, importante magandang yung hiwa mo sa karne mo or sa isda mo. Very nice. Mabilis lang po ito, ha? Malapit na po yan. Bakit ko siya hinahangong ganon? Kasi dapat nakita mo, nung binalik ko, maingay pa rin. So, ibig sabihin, may lumalabas pa moisture, excess. So, hindi pa siya lutong-luto sa loob. Di ba sa kitchen kasi, hindi ka lang tumitingin. Hindi ka lang umaamoy. Hindi ka lang tumitikim. Kailangan pinapakinggan mo. Okay? Malapit na. Because I can start to hear peace sa mantika. Very nice and crisp. Okay. What I'll do here, I'm going to turn off the heat. And then, i-coat ko na to. Ganun lang, diba? Ang dali-dali. Okay, now let's fry the pork. Pero dito, because we want this crispy, extra crispy, ang gagawin natin is i-double fry natin. Piprito ko silang lahat until maluto yung baboy. You will notice, mas mabilis nagba-brown to because may soy sauce. So, ginawa ko, pinatay ko na yung apoy. I'll let the residual heat thoroughly cook the pork. Anyway, pork tenderloin ito. So, mabilis po yan. Now, let's make the sweet and sour sauce. First, gagawa ko ng slurry. This is very important sa mga Chinese dishes. Slurry is just water with cornstarch. We use this to thicken sauces, mga sabaw, soups. Ayan. Tapos iwan mo lang dyan. Normally, ang slurry, pwede mong lagyan ng isang kutsarang nandyan lang kasi pagka naiwan ng matagal, yung cornstarch po, bumabagsak dun sa ilalim and that's very normal. Okay? For our sweet and sour sauce, we just combine ingredients. I have here pineapple juice. Ooh!
This is just ketchup, but I'm using spicy. Just mix. Para lumasa yung bell pepper, lagay mo na dyan. Kayo ba, naglalagay kayo ng ano to, ginger? Pwede mo kasi lagyan ng konting ginger. Ayan, sliced ginger. White vinegar. Normally, yung dami ng pineapple juice, white vinegar, ng ketchup, pantay-pantay. Pero nasa sayo yun. Tikman mo, that's the best way na makuha mo yung gusto mong lasa. And then, lagyan na din natin ng asukal. Well, of course, kailangan sweet. Kasi otherwise, hindi siya sweet and sour. Yung mantika ko dito, pinapainit ko lang ng mainit na mainit yan. In preparation for double frying my pork. Uy, sarap to. Hot and spicy ketchup. Lagyan ko pa ng konti pang asukal. Kasi nga sweet and sour. Tapos feeling ko konti yung kulang ito based dun sa dami ng aking pork. So dagdagan pa natin ng wala pa po siyang pampalapot ha. Konti pa ding suka. Tama nga kasi yung recipe nito 1 cup, 1 cup, 1 cup, 1 cup. Okay, eto ba yung pinantikim ko? Diyos ko, sa dami ng kutsara. Nalito na ako. Perfection. Pakuluin natin. Hindi ko po nilagyan ng ano ha, ng onions. Lagyan ko pang konting asukal. Tapos lalagyan ko ng konting MSG. Alam mo, gagawa tayo ng isang video tungkol sa MSG. Kasi yan po ang aking thesis when I was in graduate school in the US. Slurry. To thicken it a bit. Okay, look how beautiful is that. Perfect. Turn off the flame. And then, i-double fry natin yung pork. Ilagay natin dyan. Kailangan yung mantika mo ay super duper hot. Ayun o, nakita mo kung ganong kainit. Ang double frying po, mabilis lang ha. Ganyan lang po. Oh. Yung fish, hindi ko na siya i-double fry kasi hindi naman po talaga siya malutong kakainin. Yung gantong kulay po ng mantika, pagkatapos pong gamitin ito, tinatapo na po namin. So, papalamigin mo, tapos isasalin mo sa recyclable na pwede mong ibenta yan. Ginagawa po nilang sabon. Pag lang po na double fry na ha, nasintensyahan na po yan. Huwag nyo na pong, na double fry. Na double fry, di ba? Tapos, kinancel ng customer yung order. Ang gagawin ay, ifa-fry ulit na ko, good luck po. Ano na po yan? Super tigas. So, ako itotos ko na siya dito. Kahit yung servan ako ng mga social na Chinese dishes, hindi ko pinagpapalitang sweet and sour pork. Ito, pinaka-paborito ko talaga. Ang pinakamasarap na natikman kong sweet and sour pork sa Manho, the Chinese restaurant
of Marriott Hotel Manila. And ito, kailangan kainin mo na agad. Kasi, pag po medyo lumamig siya, mawawala na talaga yung lutong, pero nandun pa din yung sarap. Well, for sure sa tasting natin, wala nang lutong yan. Kasi nababad na siya sa sauce. Dahil may mga lulutuin pa ako. Ba't nga ba inuna ko to? Kasi gusto ko na pong maalis yung mantika dyan. Okay, now let's cook the sauce for the fish fillet with tofu. Gagamit tayo ng clarified butter. Tignan nyo ho sa sobrang init. Yung butter po, nag-clarify on its own. Humiwala yung fat sa milk solids. Ayan. Bawang. Normally, lard ang ginagamit. Pero kasi, mas type ko ang butter. Gusto mo lard, vegetable oil, go. Sibuyas. A little bit of ginger. Mabilisan lang po ito. A little bit of chicken powder. A little bit of black vinegar, Chinese black vinegar. Oyster sauce. Splash of soy sauce. Yan ang mga pampalasa natin. And this is my shiitake mushrooms na sinoke namin kanina sa tubig. A little bit of slurry. And pwede mong gamitin yung broth kung saan mo binabad yung mushrooms. Just bring this to a simmer. Ng konting brown sugar. Magsisimula pong lumapot yan pag kumulo. So, pakuluin mo muna. Pero feeling ko ang lapot niya. So, kailangan lagyan mo pa ng broth. Yung pong Chinese black vinegar, this one, this is very important ha. So, make sure may ganyan ka po sa iyong pantry. Yung pagkakain ka ng xiaolongbao, yan yung binubuhos. Actually, maski sa siomai, chili sauce, tapos lagyan mo niyan, ay perfect. I'll put more ginger. And then I'll bring this to a simmer for around 2 to 3 minutes bago ko ilagay yung aking fish and tofu. Perfect na yung kanyang seasoning. Nilagyan ko na lang ng konting sugar. Okay na to. The thickness, perfect na din. You don't want it super thick. Yung katamtaman lang. And just to give you a tip, etong sauce na tong ginawa ko mismo, masarap po itong ibuhos sa crispy noodles. Ayan na. And just give it a quick toss. Quick lang ha. Kasi baka madurog ang isda. Kaya po natin pinrito yan para talagang hindi siya basta-basta madurog. And also, the coating, yung kanyang breading, tutulong yan para yung sauce ay mas kumapit. Naku po, napakasarap. Ayan. Turn off the heat. Oh my gosh. And by the way, tama lang po yan na mas marami yung fish fillet kaysa sa tofu. Kasi remember, it's fish fillet with tofu, not tofu with fish fillet. Okay, next. Hindi pwedeng mawawala ang yang chow fried rice. Okay, syempre, ang hindi pwedeng hindi natin o-orderin
This is Yang Chow fried rice. So I have a very special recipe. This is updated ha. So first, meron ako ditong rice na medyo nag-cool down na. This is approximately mga 4 cups. I'm just going to put around 2 to 3 tablespoons of clarified butter or melted butter. Tapos, pwede mo lagyan ng chicken powder or a bit of MSG. Egg yolks. I'm going to put mga 4 to 5 egg yolks. What you want to do here, lamasin mo. Kung gusto mong mas yellow, lagyan mo ng konting turmeric. Okay, this is Yang Chow A. Dalawa gagawin natin ngayon, maybe. Ito kasi yung medyo magpapakamessy ka, tsaka medyo mapapagastos ka. Kasi nga, meron pang maraming egg yolks, may clarified butter. Now, eto yung mga hindi pwedeng mawala sa Yang Chow fried rice, ha? Chinese chorizo, shrimps, spring onions, or you can use leeks, okay? Cooking oil. The wok has to be very hot. So, ang uunahin ko, Chinese chorizo. Lagyan mo din ng iyong chopped shrimps. You want garlic, lagyan mo konting bawang. Lagyan mo pa din ng egg. 2 eggs. Kakalungkot kasi yung pag parang tinipid ka sa eggs. And then the rice. Now this is the most important part. Ang fried rice, kailangan to yan ay pina-fried. Okay? Kailangan basagin mo po isa-isa yung butil niyan. Ako po, tinitignan ko talaga yan na ganyan. Making sure na walang tipak-tipak na kanin. At saka kailangan pag inangat mong ganyan, kada butil umuusok to make sure na lutong-luto. Kasi minsan, especially if we're using day-old rice, yung lasang luma, yung kanin, pagka hindi mo na fry mabuti. A bit of salt. Okay, so this is Yang Chow A. Teka, may nakita pa akong buong konti. Okay na. Napaganon ako, no? Kasi talagang love na love ko fried rice. Di ba, Ange, palagi ako nagluluto ng fried rice, no? Palagi talaga. Minsan, almost everyday, nagpa-fried rice ako. This is A. Yung may mga nilamas-lamas natin. Sorry for the mess, ha? And eto namang B, wala na tayong lalamasin. Just oil. Diretso na yung sinaing dyan. Pero lagyan natin ng clarified butter. Nilahat ko na tong Chinese chorizo. Nilahat na din natin tong chopped shrimps. Egg yolks. Nagpapadagdag pa po ako ng eggs. Little bit of garlic. A little bit of turmeric powder. And more eggs. And we put the rice. Pareho namang okay ang kakalabasan yan. But based on experience,
mas kailangan mong basagin to kasi nga hindi mo siya binasag nung una. And don't forget to season. Pinapawisan na ako ha, majinit ko. Sa Binondo naman, ang gustong-gusto kong fried rice, yung sa The Great Buddha, dun sa taas ng Eng Bitin, yung kanilang beef peppered fried rice. Ang sarap. Ayan o, pawis na ako. Konting mantika pa. This looks good to me. Now, i-compare natin. Okay. Yang chow A, kinrumble natin yung kanin with a little bit of clarified butter and egg yolks. Nilagay na din natin yung seasoning. Mapapansin mo, mas retained po yung integrity ng butil ng bigas. Mas maganda, di ba? Yung butil. Ito naman, maganda din, pero mas maganda yung butil nito. Kasi ito, yang chow beef, ginisa natin lahat ng sahog, including the eggs, tsaka natin nilagay yung ating cooked rice. So, kung wala namang comparison, hindi mo na masyado mapapansin yan. But me personally, if you have the time, you have the energy, I would do yang chow A. And nalimutan ko kanina, ito pong fish fillet with tofu, lagyan mo ng sesame oil. Yung yang chow, wag na kasi gusto mong ma-retain yung smokiness, sweetness, and umami coming from the chorizo. Okay, let's try. Ito si yang chow A. Mas maputla. Ito si yang chow B. Mas madilaw. Ako kinakain ko yung yang chow ng walang ulam eh. Mas maganda yung texture nito. Pero mas maganda yung pagkaka-season ko dito, mas malasa to. So, amanos lang sila. The fish. Sarap. And I love how firm the fish is. Hindi siya nadurog. And yung isda mismo, because of the velveting technique na ginawa natin, malasa. Now, the sweet and sour pork, ako kasi personally, ganito yung gusto kong sweet and sour. Yung nakukoat yung baboy ng sauce, hindi yung parang lumulutang sa sauce. Sarap. Obviously, hindi na siya malutong kasi una natin siyang niluto. But the flavor, the texture, ang lambot ng pork. And yung flavor niya, well-balanced, not too sweet, not too sour. And ang gamitin mong ketchup, if there's available, yung spicy, hot and spicy. Ang sarap. Gumawa ka na. Actually, originally, ito lang yung gagawin ko talaga kasi may video po ako nito 2 or 3 years ago, but of course, ini-improve ko yung recipes ko kasi palagi. Pag nakaka-discover ako ng bagong techniques, nakakatikim ako ng mga bagong dishes from different restaurants, ina-update ko palagi yung mga recipes. So this is my updated yang chow sweet and sour pork recipe, and of course, the fish fillet with tofu sa mga ayaw ng pork. So thank you for watching. Ayan na, magre-refresh na talaga kami dahil nang lagkit na, and I'm going to see you all soon.